Papakita ko sa inyo kung paano nahuling nagsinungaling si NBI Director Matibag sa sinasabi niyang 23 to 25, year 2023 to 25 ay wala daw nagrent na air taxi o lumipad na air taxi going to Ilocos Norte. Pero ulitin natin, ang sinabi ni Atty. Baligod doon sa kanilang affidavit is 2022. Bakit nilaktawan? Alamin natin yan. Kasi sabi ni Sergeant Tubin, magkasama sila ni Saldico na parang sometime in 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, naghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin na nag-issue kami ng Subpoena Duces Tecum sa air taxi. Ayan. At sumagot ng air taxi na meron pang board kasama na notarized na from 2023 to 2025 walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as 2023 to 2025. Ulitin natin. air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025 2023 to 2025. Ano ba ang nasa sworn statement o sworn affidavit ng mga Marines at sundalo? Ano sabi nila? 2022. Ba't mo minamali? walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipad doon, kahit chopper lang, meron talagang lag ng pangalan. And there are times also na nakakagamit ako ng pribadong aeroplano o kaya ng chopper. Very strict na inilalag yung mga pasahero po niyan. So hindi po mawawala yan. So, ano po implication ng that? So, ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, no official na documented ng isang pribadong kumpanya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududahan natin yung statement po nung isang nakiklaim na individual. Lalo na wala namang po pinakita na corroborating evidence. Kasi very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato nakasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan. That is for the judge to decide. It is not your part. Sorry. Bakit to? Kasi what if maglabas sila in the future if they were asked to do so, 'di ba? Malay mo. Hindi ko sinasabing gano'n na. Wala akong sinasabi. Malay mo lang may gano'n na palabas sa kanila yon in the future. Kaya lang kasi sabi ko nga sa inyo, not now. Not now. Darating tayo dyan, sir. Pero sana po, yun lang man pong ating trabaho, ang ating gampanan. Wag naman po sana tayo mag-overboard to the point na para na po tayong husgado. Hindi po tayo husgado, investigador po tayo. National Bureau of Investigation, hindi National Bureau Court. Hindi po ganun. Diba merong RTC, Regional Trial Court. Merong CA, Court of Appeals. Wala akong NBC. O Court of National Bureau, wala din nun. Sana lang po. Ako ginagalang ko ito dahil ito ay dating kaibigan ni PRRD. Pero sir, medyo sablay po ata yung mga sobrang panghuhusga na agad-agad dito sa mga... Akin, ito lang po ang sa akin baka naman pwedeng pakinggan nyo na lang muna. Diba? Pakinggan na lang po muna natin dahil medyo hindi maganda na kayo ay nanghuhusga tulad ni Remulla. Tingnan niyo nangyari kay Remulla. Gusto niyo mangyari sa inyo yun? Kayo, bahala ho kayo, 'di ba? Ano 'yun? Ba nangyari ba Natbay? Hindi, wala nang naniniwala. Yung kanyang reputasyon, wala na. Para na bang naibenta sa demonyo, parang ganun.
I mean, gusto mo bang maging ganun, attorney, NBI director, di ba? Wag sana, sayang naman yung iyong pinaghirapang reputasyon for so many years of your life. Yeah? Tapos masisira lang dahil sa politika. Oh, pero isa munang katatawanan. Papakita ko sa inyo na hindi lahat ng abogado ay matalino. Marami ang bobo, tanga at higit sa lahat payaso. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka Sakit mo sa bangs. Bakit daw? Anong buwan? Eto, palusot niya. naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Kasi daw, baka daw before pa, baka panahon pa ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Oh my gali. Attorney, ewan ko if you deserve that name or title. Aling Claire, makinig ka sa akin, Aling Claire, ha? Kahit panahon pa ni Duterte yan. Ang sinasabi kasi ni VP Sara Duterte, 2022 pa lang, meron ng nabubuong tension between Iran, US at Israel. Sana, doon time pa lang na yon naghanda na pagtungtong ni Marcos. Ngayon, whether it was the time of PRRD or the time of Marcos, the mere fact that there is already a news about Iran and US, dapat nung tumungtong si Marcos noong 2022, nag-prepare na siya. Whether that news came from the time of PRRD. Since you are now the president starting July of 2022, you are now the president and you heard the news unless tulog ka at bangag ka. Diba? Unless lutang ka, bangag ka, adik ka at that time. O lulong ka at that time. Dapat narinig mo na yan. At dapat yung mga balalay mo, ang iniintindi hindi maleta. Dapat pinapaalalahanan ka na, Mr. President, there is a war that is starting to spark. Di ba? Sana sinabihan ka ng ganun. Hindi eh. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. Grabe. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Kasalanan pa pala nung ano. Sa batas nga meron tayong ignorance of the law, excuses no one eh. Dito, ignorance of the president is not the responsibility of the vice president. Utang na yan, shit. Nakakabobo talaga. Ewan ko nakakabobo eh. Responsibilidad ng presidente yan, ipapasa mo kay VP Sara Duterte. Eto, papakita ko article. Ayan US says clashes with Iran-backed militia won't affect Tehran. Nung pa lang meron na nabubuo. Meron ng mga ganyang talks. Diba? I-google mo lang. Meron na yan eh. Ang dami na pong
Marami nang lumalabas na news noong 2022 about that. Tapos gusto mong sabihin mo ngayon na, bakit hindi sinabi ni VP Sara Duterte na meron na palang news? Baka nakanamput. Munti ka na ako dun, buti hindi ko nasabi. Responsibilidad ba ni VP Sara Duterte mag-update kay Marcos? Alam mo, kaya minsan-minsan ko na lang i-discuss itong alin to kasi na-high blood ako eh. Yung ano niya, sagad eh. Hindi ko alam kung nalaglag ba yung utak mo't naapakan mo. Nadurog ba yung utak mo? Hindi ko talaga magets eh. Bakit ganon? Bakit ganon, Madam Claire? There is really something wrong with you. Pati yung responsibilidad ni Marcos, ipapasa nyo kay VP Sara Duterte. Tanga ka ba? O tanga ka? Yung totoo. Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang... Ano, tatanga-tanga kayo? Wala kayong alam? Wala kayong research team? Ano ba yan? Ang laki-laki ng confidential at intelligence fund ng Office of the President, walang nag-inform sa kanya na matagal nang nagsisimula yung bangayan ng Iran at US at posibleng magkagulo? Wala. Asan yung confidential at intelligence funds ninyo? Pinamigay nyo sa vlogger? Gago! So, responsibilidad ni VP Sara Duterte ang... Ay, nakanang weto. Ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Ay, naku, public trust na naman, anak ka ng weteng, para talaga. Para lang talaga pumasok sa impeachment. Gago! Pero alam mo, sa bagay, okay na rin yan si Claire Castro dyan. Para tuluyan na talagang walang gumalang sa presidente. Hanggang sumadsad na ng todo-todo ang ano ng presidente. Wala panira talaga eh. Wala talaga nadudulot na maganda. Kahihiyan sa henerasyon. Hindi ba kayo nahihiya sa anak ninyo? Ganyan kayo sumagot? Ano kaya yung anak nito? Proud kaya dito? Kasi kung may ganito akong nanay, naku po, patay tayo. Buti na lang matalino nanay ko. University din yun. Matalas ang utak dun. Pero kung may ganito akong nanay, pak! Diba? Masisira talaga ulo ko eh. Pambihira oh. Simple-simple. Hindi man lang masagot ng... Simple-simple. Yaan ay balita noon ng 2022. Bakit hindi naghanda ang presidente by that time? Ngayon lang, para bagang nagulat siya, ay, may gera na. Diba? How come? The president does not know anything. Asan ang intelligence funds ninyo? Ang sakit nyo sa banks. Tapos ngayon, kasalanan ni BP, hindi siya in-inform. Para bang ganito eh. Tinanong ako sa LTO. Sabi kasi sumuway ako sa batas. Nakalagay doon, no turning right on red signal. Ako, kumanan ako. Kasi hindi ko nakita yung no turning right on red signal. Hinuli ngayon ako ng pulis o di kaya ng traffic enforcer. Sabi ko sa traffic enforcer, pare, alam mo ba na may no turning right pag red signal? Sabi ng traffic enforcer, oh, kaya ka nga hinuhuli. Alam namin. Oh. Ikaw, hindi mo alam. Tangina ka.
alam mo pala, di mo ako sinabihan. Gago! Parang ganun eh. Responsibilidad mo yun eh, na malaman ng batas eh. Si Marcos, responsibilidad niya malaman na nangyayari geopolitics. Dapat alam niya ang nangyayari sa mundo. Kaya nga siya may intelligence funds eh. Yung intelligence funds, naging kabobohan funds na. Simpleng logic, di mo pwedeng sisihin yung taong hindi nagsabi sa'yo. Dapat alam mo. Hindi. Responsibilidad ng traffic enforcer, sabihan ako. Bakit? That's a delegation of duty. Tangina niya, shit. Eto, sagad na talaga to. Sagad na. Hindi ko dapat i-discuss to, pero sumagad na kasi sa akin eh. Sabi ko, hayop naman. Kasalanan pa ni BP Sara Duterte, hindi niya in-inform.